Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Narito kami ngayon sa isang lugar ng ating ka-TH para i-remap ang kanyang pinaginalaang merong treasure na lugar. Okay, maganda ito kasi merong river, merong Centennial Baliti Tree, at merong mga pira-piraso ng simento. Ito yata yung daungan. Ang history ng lugar na ito ay daungan ng mga sasakyang pandagat ng mga Hapon. At itong mga pira-pirasong biyak dito ay parang flooring ng simento kasi pareho ang kapal. Pareho ang kapal, ayan. Kaya pwedeng mga simento ang mga ito noong kapanahunan ng giyera. At ito nga ay daungan. Okay, napakaganda ng history kung ganun. Lalo na merong Centennial Old Tree, Baliti Tree. Kaya maganda ang kanyang site. Okay, so amin muna ito libutin ang buong lugar at titingnan kung may mga marka. Kasama kong Surigao San Jr. at The Pendulum Man. So dito kami mag-umpisa sa harapan ng Baliti papuntang east. At titingnan namin ito, parang may pointer dito. Susundan ko rin ito, baka sakaling merong marker sa unahan. Sa unahan nito ay river. Ang tinuturo ng itong parang ulo, parang turtle, ayan, ay river. Pinahiwi man siya nun, tuman. Ayan, kaya puntahan ko rin yan. Bakawan pala, Bakawan sa unahan. So atin yan titingnan kung anong meron doon. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon at sa ating mga katigat sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuting pangangatawan at kalagayan kayo dyan. Okay, so atin lapitan yung tinuturo. Merong isang pirasong bato. Ayan. At mamaya gagamitan din natin ito ng ating locators at dowsing kung meron sa banda rito. Ito'y malayo-layo na to sa Baliti Tree, nasa 20 meters. Pero kung man-made man yung ulo ng pagong, ay dito yan nakaturo. Ito kung daungan talaga ito noong World War II, ay meron talagang iniwan yan yung mga Hapon. Kaya isa sa mga malalapad na bato rito ay pwedeng semento. Ang hinahanap ko lang dito ay talagang legit na marka. Kapag may nakaukit sa bato. Dito nakaturo yung ulo. Ito na portion. Ayan, ito lang yung nakita kong series ng holes. Yan lang. Sa lahat ng bato dyan, ito lang yung may sunod-sunod na butas. Pero dapat meron siyang counter. Dapat may counter sign bago natin sabihin na legit marker yun. Ito parang pavement, no? Parang yung aapakan. So ito, mag-umpisa na kami dito ng pendulum para malapit tayo sa detection. Ay syempre lalapit tayo sa Baliti Tree kasi ang Baliti Tree, walang ibang Baliti Tree dyan na Centennial, ito lang. So kung may ibinaon ay malapit talaga yan sa kahoy.
Dumidistansya lang yan ng pinakamalapit 5, 7 hanggang 9 meters. Yun ang mga common distance ng item galing sa marker na kahoy. Okay, so ito pa rin ako sa itong tinungtungan ko yung parang may ulo ng pawikan o turtle. Pagkatapos namin itong malocate ay umpisahan na nating mag-detect. Load para bayan. Ang hinahanap natin dito ay yung mababaw lang talaga, yung mga 4 meters, 5 meters na pagkabaon. So pendulum man, the pendulum, ito yung kanyang pinaka expertise, ang pendulum. Meron siyang dito isang bagong gawang pendulum na kargado ng ayan, parang LB16 daw. Ito ay 6 na tubo at marami siyang karga sa loob nito, maraming load, kaya pwede ring dadakip ito ng aura. Ayan, so nag-umpisa ng mag-swing. So sa paggamit ng pendulum ay magpo-posting ka rin ng 3 hanggang 4 na angle para malaman mo kung saan ang talagang direksyon na tinuturo nito. Bali, kukunin yung intersection ng 3 or 4 na posting, at kung saan nag-intersect bali yung direksyon, ayun yung digging spot or test dig. Okay, so pangalawang posting ito, ibang direksyon. Maganda ang pupostingan mo ang 4 ng direksyon ng compass para talaga yung kwadrado ang posting mo. So yun ang tinuturo, malapit sa ulo ng turtle. Merong mga nag-message sa akin kung pwede ba tayong mag-detect sa kanilang site. Pwede naman yan kapag medyo malapit lang ang lugar nyo, lalo na dito sa amin ay pwede dahil malapit yan. Ngayon kung malalayo talaga ay amin pa yan pag-usapan ng team kung pwede. And then of course, dahil sa maglalakbay ka, renting a car, meron din tayong driver kasama, at sa daan ay magkakape ka, kakain, plus of course gasolina. Kaya merong tinatawag na mobilization fee kapag malayo-layo ang ating i-remap or isorbi na lugar. So meron tayong nakitang malalim pala ito na butas, at nakaislantang butas, nakaturo siya sa balete tree, yung islanting. So ito, kapag nakagit na kayo ng butas,
tingnan nyo sa unahan ang tinuturo ng butas kung mayroong another sign or counter sign. Kapag mayroong ganon na mga counter, kagaya nito, ang counter sign niya ay ang kahoy. Kaya pwedeng mayroon. Surigao-san, bagong tuli, kaya mahirapan maglakad. Si Surigao-san Jr. magti 13 years old na yan ngayong August. Eto, ginamit na ni Pendulum ang kanyang pinakapaboritong pendulum niya, made of copper. Umpisa nang mag-swing. Sana ay isang lugar lang ituturo nito. Gumagamit din tayo ng kasunod nito ay mga electronics na nagamit. Inumpisa natin sa manual kasi ito yung gagamitan talaga noon ng mga treasure hunter. Bago lang kasi itong mga electronics. Noong mga dekada 70, 80 ay wala pa gaanong mga detector. Ang mga gamit ay ganito, mga pendulum, dowsing. Pero sa swerte naman ay marami ang nakakuha noon. Kasi mabababaw pa noon. Maraming mababaw, maraming giveaways noon. Ngayon sa dami ng nakuhang giveaway ay kukunti na lang ang giveaway. Natitira ay mga bunker at malalim. Kaya bihira na tayong makakuha niyan. Sinabi nga na enter at your own risk. Talagang risky. Risky ang pag-treasure hunt. Kaya hindi ako nagmungkahi, hindi ako nag-advise na maghukay kayo ng malalim. Kaya pag maghukay tayo, pinakamalalim lang talaga para sa giveaway ay 7 meters. So kapag wala sa 7 meters, wala ng sign, titigil na tayo para hindi tayo gagastos at safe ang ating mga trabahante. So ito, nilapitan na ni Pendulum. Umpisa nang umikot. Dito nga yung detection ito. Likod talaga ng likod ng turtle. Ngayon, para pangalawang confirmation ay i-dowsing natin to. Dadaan ako dyan na portion, pero hindi ko iisipin na nandyan. Bali, dadaan ka lang, and then isipin mo lang na meron sa unahan. At huwag mong isipin yung na-detect ng pendulum. Ayan. Biglang may hatak biglang may humatak sa dowsing. Papunta siyang kaliwa. Doon din yata sa turtle. Ayan, so diretsuhin na natin to. Sa paghawak ng dowsing, medyo nakayuko yan. Ayan, nag-ikis. Nakayuko ang dowsing ng angle na 3 degrees. Hindi siya parallel sa ground. Kasi kung parallel, malikot masyado. Kaya i-point downward ng 3 degrees to 4 degrees para hindi siya makakilos-kilos. Kikilos lang siya kapag merong detection.
Okay, so dalawang beses natin. Diyan nga nag-ikis sa may pagong. Sa may parang ulo ng pagong diyan. Ayan. Diyan, ito na portion. So ito yung ano, ito na yung sa may pagong ito. Okay, so try natin ang ating electronics locator. Ganon din ang paghawak niyan. 3 to 4 degrees pointing downward para hindi siya iikot ng ikot. Kasi kung iparalel mo yan, ay talagang ikot-ikot yan at malilito ka. So, pointing downward, 3 degrees din. Sa ganun, hindi siya gaanong mag-ikot-ikot. At kung merong detection, tsaka siya kikilos. Ayan o. Nasa likod, nasa likod. Itong mga locator na ito ng mga umiikot, kinuha din yan sa dowsing rod. Ang prinsipyo niyan ay parang dowsing rod din yan. Meron nga lang siyang battery at merong pyesa. Pero ganun pa rin. Yung iikot siya. Okay, so last, meron nga dyan, no? Meron sa portion dyan. Okay, so itong ating AKS, supporting lang siya. Bali, kuha din tayo dyan ng pagbasihan kung may detection. So, maganda talaga, maraming gamit na gagamitin sa pag-testing. Kasi kung lahat ng gamit ay gagana sa lugar, ay meron talagang anomalya. Merong something else. Okay, so pagkatapos nito ay pinpoint na natin ang ating metal detector. Sa pagbili ng metal detector ay dapat alam nyo ang lalim ng mga detector na nabibili. Ito lagi ako makita sa nagat. Itong Bato man gyud. mga go find na ganito ay ang lalim nito ay 2 feet mahigit. So halos 1 metro lang ang lalim nito. Kaya ginagamit ko ito sa mga bato. Kasi kung merong gold bars na nakaipit or nakasuksok sa bato, ay madetect talaga niya. At ang maganda ay alam niya kung ginto o baka lamang ang na-detect. Ngayon itong pangalawang ginamit ko, ito na yung entry level ng deep seeking metal detector. Itong maliit na coil ay makapag-detect siya ng nasa 3 meters, 3 to 4 meters maximum. At yung malaki aabot sa 5 meters to 7. So dahil siyang hinahanap natin ay mababaw lang, kasi ito yung mga semento na flooring. Mga muhon din niya. Hinapin. So palagay ko nasa under lang sa semento. Kaya nasa 2 meters lang ang lalim ng mga nakabaon dito. Nakasemento lang, meron lang pinakip dyan na semento. Kasi ito yung flooring ng mga semento. Kaya no, nabakbak yung ibabaw, meron pang naiwan sa baba. So flooring talaga siya. Meron tayong na-detect dito. Ito na portion ay merong metal. Ipal.
malakas ang detection niya itong portion dito. Ay, gul mga to dito. Ayan, no? Pakita nga natin sa LED yung ilaw ng mga LED niya. One raman nito. One sa diya. Ano yung ako play oh. Ayan, ayan, full. At atin i-identify, ayan, metal siya, iron. Yung bandang kanan, kung mag-ilaw yun ay ginto. So itong Nokta Macro, nabibili ito sa Nokta Macro brands ng metal detector at scanner ay nabibili sa Bourbon. Bourbon Electronica, tawagan lang si Roniel Bourbon. 0975-6675 030 para sa inyong mga inquiry. At huwag mahiyang magtanong kahit ano. Basta swak sa inyong bulsa ay hanapan niya kayo ng magandang klaseng mga metal detectors. At huwag kayong bili ng bili sa online sa Lazada kasi mga Chinese product yan. At kinopya lang yan, hindi yan makapag-detect ng malalim. Isang dangkal lang, isang ruler lang ma-detect ng mga yan. Maganda nga lang ang itsura, pero napakababaw ng ma-detect. Okay, so ito yung pinaka-positive na spot, digging spot diyan sa lugar nito. So good luck kay Katiats. Sana ay swertehin kayo diyan. Okay, so hanggang sa muli mga Katiats, kami magpaalam na ng aking team. At hanggang sa muli, God bless us all at ingat kayong lahat. Paalam.